Kamusta po mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambay Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang ginawa pong talumpati o sa rally po ng EDSA, ang surprise rally po ng Iglesia ni Cristo. At tumayo po at nagsalita ang ate ng bangag na tinatawag niyang bangag. At syempre po, muli po niyang binanatan ang gobyerno ni Bangag. At tinatawag niya itong walang pakialam. Mga walang pakialam. At syempre, yung hindi po natin makakalimutan na sinabi niya naman ang gobyerno ay bangag. Umpisahan na po natin pakinggan at panuorin si Senadora Amy Marcos. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kababayan, mga kapwa Pilipino. Pilit akong humabol kasi hindi ko kayang hindi kayo samahan para isigaw sa buong mundo, we are one! We are one! We are one! Talaga naman, walang umuuwi, walang natutunaw sa ulan na pinadala ng langit. Walang uwian ito. Kasuklam-suklam ang gobyernong manhid. Manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa sa gasulinang hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag, walang malay, nagkukunwaring hindi nakikita ang 10 ton na ebidensya, ang dose-dosenang testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. Wala silang pakialam. Kaya marami po sa inyo naging kasama ko nung ating kabataan. At ang suot natin ay itong t-shirt. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo. Makialam para sa kabataan. Makialam para sa kinabukasan. Makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi. Panahon na maibalik ang katarungan, ang hustisya na hindi puktot at binabaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino, na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw. Katarungan na naiiba ngayon para sa senador at sa mga pinsang buo. Katarungan para sa lahat ng Pilipino. We
po mga kabayan, ang ating senadora, ang Senadora Amy Marcos, ang kapatid po ng tinatawag niyang bangag na hanggang ngayon po ay bangag na bangag daw po. At talagang walang malasakit, walang pakialam sa mga Pilipino at sa nangyayari sa ating bansa. May katwiran po talaga ang ate. Dahil ikaw ba naman, bigyan mo ng serbisyo ang sambayanang Pilipino, ang mahigit 100 milyong Pilipino, ganito ang binigay mong serbisyo, magkakamatay sa flood control at isang damukal na korupsyon. Hindi po ba? At nagmamahalan lahat, pati gasolina, diesel, lahat, bilihin, ginto. Lahat po na sinabi ni Senador Amy Marcos ay totoo. At ang pinakamasakit, wala tayong makuhang katarungan. At wala tayong makitang napakagandang serbisyo sa kabila ng isang damukal po ang pinagnanakaw. Walang serbisyo. Meron man silang ibinibigay na serbisyo, patsi-patsi. At marami pang ninanakaw kung magserbisyo man sila, di umano. Kaya lang ang nakakalungkot mga kababayan, manhid. Manhid na po. Mag-aapat na taon na pong manhid. Manhid. Makakapal na rin po ang pagbumuka. Di umano! Himbing na sa pagkakatulog. Bingi na. Pipe. Manhid pat napakapal na rin ang mga pagmumuka. Di umano! Ng ating mga pinag-aral na magpuproteksyon at magpuprotekta sa mga Pilipino, sa atin. At lalong-lalo na sa ating soberenya. At lalong-lalo din sa ating kaperahan. Wala po silang say. Wala po tayong napapala ngayon sa kanila. Tulog na tulog. Kaya po ganito ang nangyayari sa atin. Ang nagahari sa ating bansa, yung tinatawag na kanyang ate na bangag. Mga magnanakaw ang nagahari sa ating bansa. Dahil po meron tayong tinatawag na tagapagtanggol na sila rin po at sila na ang pinagtatanggol. Kaya itong sinasabi ni Amy Marcos na mismong kapatid na kasama mula pagkabata hanggang sa pagtanda, siya ang mas higit siyang nakakaalam at nakakakilala sa kanyang kapatid na tinatawag niyang bangag. Wala pong higit kanino man sa atin at lalong-lalo na doon sa tagapagsinungaling na nasa Malacanang, mas higit na dapat paniwalaan at totoo ang sinasabi ni Amy Marcos kaysa ron sa tagapagsinungaling. Dahil yung tagapagsinungaling sa Malacanang, pakinabang lang po ang layunin nun. Dahil nakikinabang ng malaki. Hindi po ba? Kaya mga kababayan, yan po. Yang nangyayari sa ating bansa ng mahigit 4 na taon o mag-aapat na taon na. Wala po tayong masisisi rin. Una rin nating sisihin yung tagapagtanggol natin na wala pong ginagawa. Hindi po ba? Kaya nga meron tayong tagapagtanggol eh. Ilang beses na po tayo na ipinahayag po natin ang katotohanan, ilang beses na po nagrarally hanggang naipatapo na po ang dating Pangulo. Ay tulog na tulog pa rin po itong mga tao na ito, itong mga pinag-aral natin. Ito, sa tingin nyo, magsisinungaling pa si Senadora Amy Marcos sa nangyayari sa ating bansa? Yung kanyang mga tinuran, yung kanyang mga pahayag, pamilya niya ang apektado rito. Kailangan niya bang magsinungaling? Sige nga, masasabi niya ba yan sa milyon-milyon at daang milyong Pilipino na sasabihin na sinisiraan lang ang tinatawag niyang bangag? Hindi. Kasi ang impact nito, hindi lang na makibangag na tinatawag niya. Buong lahi niya, apektado dyan. Dito sa sinasabit na pinapahayag ni Senadora Amy Marcos, buong lahi niya, apektado dyan. At sira ang buong lahi niya. Ang pangalan at apelido na Marcos ay sira. Kung gagawa ba ng issue
si Senadora? Hindi lang naman si Bongbong Marcos ang masisira kung pinopolitika niya ito. Hindi eh. Kasi pati siya mismo apektado, pati lahi niya, pati mga anak niya. Hindi po ba? Kaya lang yung nakikita ni Senadora Amy Marcos ay may halong pagsisisi. Nagsisisi siya. Isa yun. Yung pagsisisi niya, bakit inendorso niya kay BP Sara ang ganitong uri? Ang akala niya ay magbabago at magseserbisyo ng tapat ang kanyang kapatid. Pero hindi ganun ang nangyari sa kapatid niya. Iba po ang ginawang direksyon. Ang sinamahan po ng kanyang kapatid ay mga demonyo sa politika, di umano. At lalo na pong naging demonyo, di umano, ang kanyang kapatid dahil sinamahan pa ng bisyo ng pulburon. Hindi po ba? Kaya yung pagsisisi talagang nasa huli yan eh. Hindi po ba? Yung pagsisisi laging nasa huli yan eh. Kaya nga gumagawa rin ng paraan itong si Senadora Amy Marcos na maisalba pa. Unang-una, maisalba ang kanyang political career na hindi po tuluyan gumuho ito katulad ng ginagawa ni Bongbong Marcos na yung political career ng lahi ni Bongbong Marcos ay guguho. Yan din po ang isang pinoprotektahan sa tingin ko po ni Senadora Amy Marcos na ang kanyang pamilya at ang kanyang political career ay hindi madamay kay Bongbong Marcos. Hindi po ba na tinatawag niyang bangag? Kaya dito po sa nangyayari po kaganapan at tuloy-tuloy po ito, tingnan po natin kung hanggang kailan magiging manhid, bingi at pipi at bulag ang ating mga men in uniform. Malala na ang problema ng korupsyon at meron pang presidente na napakatagal na sinasabi ni Senadora Amy Marcos na ito ay bangag at yan ay bawal na bawal sa institusyon ng men in uniform na meron silang commander-in-chief na bangag. Hindi po ba? Kaya nga lang po, natabunan na po yata ang kanilang mga pagmumuka. Di umano ng male-maleta. Hindi kaya. Yan po mga kababayan, ang pahayag po ni Senadora Amy Marcos sa nagaganap po na rally, yung tinatawag po na surprise rally ng Iglesia ni Cristo. At muli na naman po niyang binanatan ang kanyang bangag na kapatid. Maraming salamat po at ingat-ingat po kayo. Thank you po sa inyo. At syempre po, thank you po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po yung nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At shoutout po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Annie Jo, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jim Aris from United Arab Emirates, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, kay Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, Canada, kay Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan at ingat-ingat po. Bye-bye!